parang merong mga nilalatag na mga premises, mga trump up na mga issues, katulad ng sinasabing drug war sa Davao, pagsuspinde ng ating mga kapulisan doon, at meron daw gagawing COA audit sa Davao. So itong lahat, nakikita nating nilalatag na nila para maging batayan sa pagsuspinde ng ating kagalang-galang na mayor ng Davao. Ito si Sir Pete Lavina. Ito po ay ano ho ito, nakasama ho natin ito noon pa nung 2000. Siya ho ang ang isa sa mga alam ko pinuno ng kampanya ni Pangulong Duterte. Ayan po ayan ho ay taga Davao ho ito. Talagang itong si Sir Pete talaga ho may alam ho ito. Si Sebastian Baste Duterte. Sir Peter, dahil alam po, unang nagkilala kami ni Mr. Peter Lavinia, siya po ay konsehal ng Davao City. Yan. At ako ay naging abogado ng ilang mga konsehal ng Davao at ng mga may-ari ng resort para tutulan yung fundraising dati ng Aquino administration na napakamahal na paggagawang moderno ng puerto sa Sasa. No? So, ano ba ho? Meron na ba ho talagang katunayan itong plano na isuspinde itong si Mayor Baste Duterte? Well, kahapon lang kami nakatanggap ng ganyang mga reports. Tayo ngay nababahala dahil ilang okasyon na parang merong mga nilalatag na mga premises, mga trump up na mga issues, katulad ng sinasabing drug war sa Davao, pagsuspinde ng ating mga kapulisan doon, at meron daw gagawing COA audit sa Davao. So itong lahat, nakikita nating nilalatag na nila para maging batayan sa pagsuspinde ng ating kagalang-galang na mayor ng Davao, Duterte. Nangyari na ito, Spokesari, sa ilang mga LGU officials na wala namang basihan pero nasususpinde. No? Kaya nakakabahala itong pag-weaponize ng power ng government to suspend local officials. No? Sana hindi ito matuloy at hadlangan na ng taong bayan itong mga pag-aabuso ng power ng ating gobyerno. Well, ito po kasi si Mayor Baste, siya po talaga yung parang tumatayong image model ng maisog. No? Para po sa mga Tagalog, ano ba ibig sabihin ng maisog? At anong kinalaman ng pagiging image model, ng mukha ng maisog ni Mayor Baste sa napaparating na suspension po ni Mayor Baste? Well, totoo yan. Nagiging hindi model rockstar. Yun Saan siya pupunta na may mga maisog rally, hindi lang yung kanyang ama, Tatay Digong, ang nagiging rockstar, pati na si Baste, lalo na sa kabataan. Pagdududahan nga siya ng ating pamahalaan na tinatawag na destabilization daw itong mga paglulunsad ng mga maisog rally. Na sa katunayan, alam na alam ito na spoke sa hari, ito'y exercise lang ng ating karapatan, no? To peaceably assemble and express our grievances. Totoong maraming issues ang dapat iparating sa ating pamahalaan, lalo na sa ekonomiya, sa pag-aabuso nga dito sa ating civil liberties and human rights, at sa napipintong digmaan na talagang ginagawang proxy tayo sa labanan ng geopolitics ng malalaking bansa. So, itong mga rallies natin ay legitimate naman, legal, no? At mapayapa. So, walang dapat ikabahala ang ating pamahalaan. Pero ginagawang batayan nga na masuspend ang ating mga local officials na sumusuporta dito. Ano ba ibig sabihin uli ng maisog? Maisog is matapang. Oo, ano po yung rationale kung bakit umiikot tayo kasama? Yan, maganda ho ito ha, maganda. Tanong bakit ba tayo nagmamaisog? Ano ba yung maisog na yan? Yan po ba ay para patalsikin ang pamahalaan na ito? Yan po bang maisog na yan? Para po sa manggulo? Ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at si Mayor Baste sa buong Pilipinas para sa mga maisog rally. Matapang ang maisog. Pero ano po ang pinaninindigan ng mga maisog rallies? Well, itong tinatawag nating mga issues ng TAPS, no?
transparency sa ating governance, accountability ng ating public officials, ang peace and security na dahil nga sa tinutulak na digmaan dito sa South China Sea. So itong mga issues na ito ay nagmula doon sa pagtutulak sana ng People's Initiative na tinutulan ng taong bayan, no? Pang-aabuso ng ating gobyerno, pagwawaldas ng ating pera sa ating kaban na talagang tumutulak dito sa kahirapan ng ating bansa at ng ating mga kababayan. So dyan ho yung mga umiikot na mga issues na gustong iparating na mga maisog no? Na mamamayan natin sa ating pamahalaan. Ano po ang magiging Na naintindihan ho natin yung epekto ng korupsyon sa ating gobyerno ay ito ho ay matindi ho ang dagok na kahirapan na idudulot nito sa ating mga mamamayang Pilipino. Yun po ang problema. More than anything else, more than other issues, ang focus po ng maisog ay yung korupsyon na nagaganap, yung pagsusupil ng karapatan natin magpahayag ng ating saloobin. Yun ho ang focus ho ng maisog. Kaya nga alam mo, perfecto yung pagkanta po ni Jimmy Bondoc, ni Attorney Jimmy Bondoc pagdating mo doon sa kanyang kanta na Kalayaan, di ba? Gusto niyo kantahin ko? Hindi kasi totoo naman eh. Paano sabi, may ano nga doon eh. May part doon sa lyrics na kung saan sinasabi niya, paano mo masasabing may kalayaan kung masusupil mo itong mga mabubuting tao, di ba? Totoo naman eh. Paano mo masasabing may kalayaan kung yung mga nagnanais lang ng pagbabago, halimbawa, si Mayor Baste, di ba? Ano ba ang kasalanan ni Mayor Baste? Saan ba nagsimula tong punyet ang panggigipit nila kay Baste? Di ba? Alam niyo kung saan? Dahil si Mayor Baste ipinagpatuloy ang gera laban sa droga. Yan ang dahilan kung bakit ginigipit ang isang Mayor Baste Duterte. Dahil po yan sa paglalaban sa mga durugista. Anak ng tutsang kalabaw. Anak ng tutsang kalabaw. Bakit naman naging masama ang lumaban sa droga? Hindi, ako nagtatanong lang ako, bakit naging masama yun? Kailan ba naging masama lumaban sa mga drogista? Ang talino din ng mama eh. Alam mo sabi niya, dito sa sinilipan eh, sabi niya sa kanya, bakit mo inutusan yung mga pulis na patayin itong mga without due process? Alam mo sabi niya, simpleng sinabi niya, inutusan ko ba? Sabi ko, papatayin ko kayo. Sinabi ko bang patayin mo sila? Sabi na papatayin ko kayo. Ako papatay sa inyo. Wala akong inutusan. Ba't nyo dinama yung mga pulis? Bakit di nila patunayan kung may napatay ba si Mayor Baste? Tama mali. Hindi, alam mo, itanong natin ito sa namumuno sa local government. Bakit po ba kayo init na init sa ulo ng isang Mayor Baste Duterte na kung saan pinupugsa at nilalabanan ng mga durugista? Bakit po? Mawawalan po ba kayo ng client? Kaya ayaw ninyong gawin ni Baste Duterte ang kanyang trabaho? Maubusan ba kayo ng client? O baka naman maubusan kayo ng distributor? Hindi, alam mo, sa totoo lang, ito, panuorin nyo yung mga tulad ng mga nangyari sa Mexico, yung, di ba, yung mga narco state. Magugulat ka, tumakbo pa ng presidente yung pinaka-pinuno nila ng kartel.
Hindi, si ano yun, di ba? Si, anong pangalan mo? Si, anong pangalan mo nun sa Narcos? Si, ano? Kalimutan ko na yung pangalan. Pablo. Nasa isip ko kasi A yung simula. Pablo. Escobar, yun. Hindi, di ba? Tumakbo pa si Escobar na presidente. Mantakin mo siya ang pinuno ng droga dyan sa lugar nila, tapos tumakbo ng presidente. Sa Colombia, yan, tama, mali. Congressman siya, natatakbo siyang presidente, di lang siya nanalo. Napanood ko yun. Sinaulo cartel, Sinaloa cartel, di ba? Alam mo, bigla tuloy naalala ko, so kung posible pa lang isang pinuno ng isang cartel tumakbong presidente, posible rin ang pinuno ng cartel sa Pilipinas tumakbong senador. What you think? Posible kaya na may tatakbong senador para protektahan ang mga kartel ng droga sa Pilipinas? Posible kaya yun? O posible kaya na ang susunod na mamumuno sa Pilipinas ay nagpapatakbo ng kartel? Posible, sabi ni Don Romeo, posible, meron nga tayong, naku. Basahin nyo na lang, mapapahamak ako dyan. Diba? Naku, kaya delicates talaga. Hindi kasi alam mo, hindi ko magets eh. Hindi ko talaga magets. Kung sino pa yung nakahuli ng maraming drogista, sila pa yung natanggal sa posisyon. Diba yung mga pulis, nirelieve sila? Ano yun? Anong klaseng meron bayan tayo? Anong klaseng gobyerno meron tayo? Merong isang mayor lumalaban sa droga, isususpende. Yung mga pulis na ginampanan nila ang trabaho nila to protect and serve the people through, diba, through stopping these pushers and drug lords, sila pa ang natanggal sa posisyon, nailipat pa. Anong bayan meron tayo? Siguro tuwan-tuwa yung mga drug addict at saka yung mga drug pusher. Sabi nila, ang ganda ng pamahalaan natin ngayon. Enjoy ngayon ng pamahalaan natin. Hindi kasi alam mo, walang biro nung panahon ni Duterte, yung mga kartel na yan, nagtago yung mga animal na yan. Dami kong mga kakilala na kulong eh. Dami kong kilala, nabulok sa kulungan eh. Meron pa akong kilala, wala na, nandun na, kasama na ng demonyo. Kasama na hindi, kaya sa impyerno na. Ang dami, may mga kilala akong ganyan. Yung panahon ni Duterte. Ngayon, parang naglabasan sila, enjoy nagpa-party. Mali. Ano sa tingin mo, Master Judea at saka Spencer? Response. Unang-una, dyan sa Davao City, kung itutuloy po ang suspension kay Mayor Baste at ano magiging response sa buong Pilipinas kung meron man? Well, matindi ho ang magiging response niyan sa personal na tingin ko. Magkakaroon talaga ng protesta yan ang mga taong bayan dahil very unfair and unjust ang magiging paraan na isususpend ang ating local government officials na wala namang batayan, no? Alam mo, ito bakit ko nasabing ganito yan?
Ba't ko nasabing example nila parang testing nila si Mayor Baste? Kasi ginawa nila eh. Tinesting muna nila yung mga kaalyadong mga mayor, yung mga kaalyadong gobernador. Tinesting muna nila. Tinesting nila, sige nga, suspend natin ito. Suspend natin itong isang gobernador, si Bahib, si Gobernador Mamba, tapos itong isuspend nga natin itong mayor, si Rama. Yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte, hindi tayo mimik, di ba? Saktong imik lang yung ginawa natin. Tinesting nila yun eh. Hindi tayo masyadong pa rin, parang business as usual, ika nga. Ngayon, mukhang ite-testing nila itong si Baste. Pag hindi siguro pumalag ang taong bayan dito kay Baste, baka ituloy-tuloy na nila yan kay Pangulong Duterte. Pero sa tingin ko, papalago ang taong bayan pagka inano nila ito si Mayor Baste Duterte. Sa tingin ko lang, medyo magagalit na. Tapos tama rin yung sinabi ni Sir Pete. Alam niyo kung bakit? Yung mga pangyayari before this, di ba naikwento ko nga sa inyo? Kailan ko ba naikwento yun? Sa SMNA ko ba naikwento yun? Dito sa isang araw. Hindi ko na alam kung anong petsa nga. Alam mo, ang plano, talaga, sarhan ang Davao. Kaya nga pinalitan yung mga pulis. Isipin mo, saan nakakita, pinalitan ng lahat ng pulis, pati yung karamihan ng pulis, at saka yung mismong pinuno pinalitan. Ibig sabihin, there is something fishy doon, di ba? Pinalitan mo ba naman ang pinuno ng kapulisan doon? Tapos nagpadala ng SAP. Tapos may internal audit pa daw na nagaganap. Tapos yung narinig ko ng kwento doon sa official to sa airport, di ko na lang sasabihin, baka mamaya batanggal din siya doon. Sabi niya, alam mo, ikwento ko lang sa iyo pero matindi mga meeting namin these days, itong mga nakarang araw. Talagang the instruction is parang pahirapan, hindi naman direct ang sinasabi, pero parang ganun, pahirapan ang biyahe out of Davao, basta yun na yun. Ibig sabihin, lumabas ng Davao. So parang gagawa sila ng paraan para pigilan yung mga tao na mag-alsa kung sakasakali. Sabi ko, noong una hindi ko maintindihan. Kasi narinig ko yung balita na yan nung Sunday ng madaling araw. Ay, kailan ba kami nagdabaw? O Thursday na madaling araw. O basta. Hindi ko na matandaan. Basta, nadinig ko yan. Nung pauwi ako dito, galing sa Davao. Nadinig ko yun. Sabi ko sa kanila, bakit naman nila naisipan na pigilan ng mga tao from Davao na pumunta sa Maynila at para alsa? Anong dahilan? Bakit na naisip yun? At ganun ang instruction sa inyo. Alam mo, ito walang biro ito ha. Nung na-realize ko yun, nung nalaman ko yung kay Baste, nasususpindihin. Ibig sabihin, planado. They are anticipating kung ano ang mangyayari. Planado na, eto gagawin namin, kaya kailangan ipitin natin yung mga tao na makaalis dyan sa Davao.